promote po si Dilima, DOJ. Ang description po natin sa DOJ, isa po yan sa pinakamakapangyarihan na mga cabinet official. Kung si Dilima po ay mainit kay Duterte noong siya ay Commission on Human Rights, aminado nga siya. Yun lang yung tinutukan niya eh. Yung DDS sa Davao eh. At naging DOJ siya. Pero mayor pa rin si Digong sa Davao. Bakit hindi siya nagsampa ng reklamo? Yan yung tanong ni Jinggoy. Di ba? Ano ang sabi? Bakit hindi nyo sinampahan nung DOJ kayo? Di ba? Kaya hindi sinampahan dahil wala siyang maikakaso kay Tatay Digong. Matalino naman si Dilima. So yung sinabi ni Maris Umali ay pumunta dito, medyo tikom po yung kanilang bibig kapag kinukumusta at tinatanong, pero binanggit nila na si Hanilet at ang kanyang anak na si Kitty, sila po ay pumunta dito, medyo tikom po yung kanilang bibig kapag kinukumusta at tinatanong, pero binanggit nila na si Hanilet at ang kanyang... Okay, narinig nyo? Si Hanilet at si Kitty ay dumating na sa dahig. Pero tikom po ang kanilang bibig ayon kay Maris Umali. Tikom ang kanilang bibig, hindi po nagsasalita, nagbibigay ng impormasyon. Totoo ba yun? Hindi po. Ayan, no? Nagpa-interview sila sa SMNI, hindi sa inyo. Alam nyo kung bakit? Hindi pa politiko si Hanilet, si Ma'am Hanilet at saka si Kitty. Ano pagkakaiba ng politiko? Siyempre, pag politiko ka, lalo na kung Vice President si BP Sara, may obligasyon silang humarap sa press eh. Di ba? Si Hanilet Abansenya, Ma'am Hanilet Abansenya at si Miss Kitty Duterte, wala pa silang obligasyon humarap sa inyo. Kung ayaw nila kayong harapin, ayaw nilang makipagplastikan sa inyo, po pwede. At yun ang ginawa ni Ma'am Hanilet, no? At saka ni Kitty Duterte. Kaya ang balita niya na lang, tikom po ang bibig. Hindi tikom ang bibig. Nagpa-interview nga sa SMNI. Hindi tikom ang bibig. Nagpapa-interview nga, kinakausap nga nila yung mga OFW. Yung mga OFW na mahal na mga Duterte. At yung SMNI na kinikilala ang mga Duterte, hindi po sila, ay nagpapa-unlock po sila. No? Nagpapa-unlock sila ng interview. Pero kayong alam na alam ng pamilyang Duterte na kayo ay bias laban sa kanila, talagang hindi kayo papa-interview. Diba? Utot nyo. Walang plastikan. Ayaw nila ng plastic. Hindi pa sila politiko. Ano nyo muna? Pag naging political na sila. Okay, punta na tayo rito kay Chis Escudero. Isa lang po ang linyahan ng mga to, no? Pare-pareho po silang mga nanlilin lang ng mga Pilipino. Si Auntie Claire, si BBM, yung hindi makikipagtulungan, di ba? Yung si BBM tsaka si Auntie Claire na lang yung nagsasalita na hindi nakikipagtulungan sa ICC. Alam na po na lahat yung kwento, no? Ginamit po yung ating pong kapulisan, partikular sa pangungunan ni Marbil at ni Torre, para hulihin po, dakipin si Pangulong Duterte at dalhin sa Dahig, Netherlands. Sino po bang naka-opisina sa Dahig, Netherlands? ICC po. Di ba? O ngayon, eto naman ang katwiran ni Quezon. Alam mo, Quezon, abogado ka naman eh, no? Abogado kayo pare-pareho eh. Ang problema ninyo, akala ninyo sa mga Pilipino, mga bobo. Yun ang problema ninyo. Kasi hindi ko maintindihan kung ang katwiran ni Quezon ngayon, kaya daw wala naman na sovereignty. Una,
Mga Pilipino yung nagkaso doon. Kusa nagkaso doon yung mga Pilipino. Talaga? Gagayahin ko lang siya. Talaga? Pilipino? Kusa? Talaga? Kusa? Kusa daw nagpunta sa ICC yung mga Pilipino para magkaso. Hindi, no? Pinagbubulan nyo kami? Okay, mamaya natin tatalakayan yan. Ito pa isa. Wala namang kaso sa Pilipinas eh. Wala daw kaso sa Pilipinas, kaya okay lang daw na sa ICC, naroon sa ICC, isinuko sa ICC. Kasi wala namang kaso sa Pilipinas si Duterte. Yun na nga eh, wala ngang kaso. Bakit walang kaso sa Pilipinas? Di ba? Tanong ko sa'yo, Chis. Ginugurgur na naman si Badong. Kasi 2-8 na eh. Okay, 1 na ba? Mag-1 kayo. 2. Si De Lima ba naging pro-Duterte yan? Hindi po naging pro-Duterte yan. Mayor pa lang si Duterte. Si De Lima po ay Commission on Human Rights. Iniimbestigahan na po ni De Lima si Duterte bilang mayor. Mayor pa rin po si Duterte na wala siyang kaso kay Digong bilang mayor. Ngayon, nung tapos na si Digong bilang presidente, tsaka nyo kinasuhan. Chis Escudero, kaya hindi nagkaso dito sa Pilipinas, yung mga sinasabi nyong mga biktima, wala talaga silang maikakaso dito. Madidismiss lang yung kaso. Ngayon, ang tanong, Marcos na ngayon eh, bakit hindi pa rin sila magkaso? Kaya hindi pa rin sila nagkakaso kahit Marcos na. Kasi alam nila, yan ang ikakatwiran mo, Chis Escudero balang araw. Walang nagsampa ng kaso kay Digong dito para walang komplikasyon sa ICC. Planado nyo na yan eh. Nakaplano na yung pag-ICC nyo kay Tatay Digong. Kaya wag mo kaming paandaran, Chis, na wala naman nalalabag na soberenya dahil kayo ay wala naman nagsampa ng reklamo dito. Yun na nga yung sinadya niya yan. Bakit maniniwala kami sa iyo na nagkusa yung mga biktima? Okay. Ano ba ang litanya nyo sa biktima? Ang mga namatay lang naman ng panahon ni Duterte, mga nakatsinelas eh. O ibig sabihin, mga mahihirap lang, di ba? Mahirap. Maiisip nila magsampa ng kaso sa ICC. Hindi nga namin kilala yung ICC. Matalino na ako ha. Hindi naman natin gaanong kilala yung ICC before sila magsampa ng reklamo dyan. Hindi po lalo maiisip ng mga mahihirap na biktima yan na sinasabi nyo. Wala tayong katarungan dito sa Pilipinas. Sa ICC tayo dumirekta. Binubola nyo pa rin ba kami hanggang ngayon? Ikaw, Chis Escudero, bahagi ka pa rin ng panluloko sa mga mamamayang Pilipino? Planado nyo yan, yung pagsasampa sa ICC. Planado nyo rin na hindi magsampa rito sa Pilipinas para walang komplikasyon. Para yung sinasabi mo ngayon valid. Planado nyo yan na kayo ay magsasampa. Hindi po makakapagsampa yung mahirap na sinasabi ninyo na biktima. Hindi po yan makakapagsampa. Ang matagal ko nang kinu-question sa sarili ko, saan kumukuha tong mga mahihirap na to ng pangkaso? No? Ang mahal po ng abogado, ICC pa. Sa ICC pa kayo. Saan po yan kumuha ng mga pang-abogado? Saan po kumuha tong mga mahihirap na to na biktima ng pondo para po sila makapagreklamo sa ICC? Yan ang dapat sinasagot ninyo. Di ba? Saan galing yung pondo ng mga sinasabi nyong mahirap na nagreklamo kay Tatay Digong?
Sino nag-udyok sa kanila? Wala po nakakaalam eh. Wala po nakakaalam rito na pwede ka palang magreklamo dun sa ICC. Alam nyo, balang araw, sabi nga matatapos din to eh. Matatapos din ang lahat balang araw. Ako, nasisiyahan ako at lantad na po ngayon kung sino yung mga kalaban, kung sino po, wala na pong wala na po balang araw, wala na po makakapanlil lang sa atin eh. Kilala na natin ang mga kalaban, kilala na po natin ang mga anti-mamamayan, kilala na po natin ang mga anti-OFW, hindi lang po anti-Duterte itong mga to. Kilala na po natin ngayon nagpoprotekta sa mga drug lord, kilala na po natin nagpoprotekta sa mga magnanakaw ng gobyerno. Kilala na natin yan lahat. Ngayon, hindi na tayo malilinlang ng mga matulaing salitaan ng mga yan. Hindi na tayo malilinlang ng pagaling nila sa mga umaalong mga pananalita. Kaya meron pa kaming balang araw. Kayo, tinatapos nyo na yung karir nyo. Ang lahat ng karir ng mga pro-Marcos, magtatapos po yan sa panunungkulan ni Marcos. Dahil lantad na kayo sa mga tao. Bubulahin nyo kami bubulahin nyo. Ako nga hindi ko alam eh. Ang dami kong pinag-aralan eh. 13 ang aking masteral. Never heard ko po na ang isang Pilipino na nagawan ng krimen sa Pilipinas, ng isang kapwa Pilipino ay pwedeng magsakdal sa ibang bansa. Hindi ko pa po naririnig yung ICC na yan na pwede tayo, ang alam ko dyan sa ICC na yan, mga war crimes. Create yan para usigin yung mga nanlusog ng mga ibang bansa, ng api ng mga ibang lahi. Pero hindi ko po maiisip. Ako may tracing doctoral.